Sa pagitan ng dagat at bundok, may isang bayan na tila tahimik, ngunit puno ng hiwaga. May isang anino, hindi ng dilim, kundi ng liwanag. Lilim na nagtatanggol, lilim na gumagabay. Ito ang lilim ni San Juan. Sa puso ng Pola Oriental, Mindoro, nakatayo ang simbahan ng San Juan Bautista. Mula sa simpleng kapilyang pawid hanggang sa matibay na konkreto, bawat pagbabago ay pag-amin ng bayan, mananatili kami. Ang arkitektura nito ay parang mismong pananampalataya ng Pola, matatag at palaging binabalikan. At sa bawat detalye, may ukit ng kasaysayan. Inaanyayahan tayong pumasok hindi lang sa simbahan, kundi sa kwento ng bayan. Sa paligid ng simbahan, may isa pang yaman na bumubulong ng kasaysayan, ang mga bahay na bato ng Pola. Sa paglipas ng panahon, sa pagbabago ng henerasyon, ang mga bahay na ito ay nananatiling nakatayo. Dito sa Pola, makita ang natatanging ugnayan ng sambayanan at arkitektura. Ang simbahan, ang puso ng bayan, at ang bahay na bato, ang mga ugat na nag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Magkasama nilang binuo ang identidad ng Pola, isang komunidad na marunong magpahalaga, mag-ingat at magsali ng kultura. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang lahat? Umpisa tayo doon sa Juan ng San Juan. Ang San Juan is yung image na nasa Pola, yung nasa simbahan. Yan ay, ang history niyan is, nakita siya doon sa dagat. Noon, isang mangingisda ang nakakita ng troso sa tabing dagat. Sa kaniyang paglapit, natuklasan niya ang anyo ng isang santo. Sa pagsubok na ayusin ang imahe, dinala ito sa Maynila, lumitaw ang isang hiwaga. Ang tinig na umaaray sa bawat pag-ukit hanggang ang dugo'y dumanak na ikinagulanta. Sa huli, ibinalik ang imahe sa Pola. Mula noon, dito na siya nanahan bilang patron ng bayan. Tuwing ika-24 ng Hunyo, ipinagdiriwang nila ang pistang Sabuyan. Yung Sabuy naman, local term yun na to douse with water. Na ang ibig sabihin, pag sa San Juan, blessing. Sa pagdiriwang naman po ng kapiyastahan ng aming bayan ay sobrang saya po sapagkat dito po ay syempre po kami po ang patron po namin ay si San Juan na siyang nagbinyag kay Jesus Christ, and sa pagdiriwang po namin ay ginaganap po ang Sabuyan Festival na kung saan ito po ay basaan at dinarayo po ng napakaraming tao. Yung pananaw ng iba doon na sumasama sa bangka, kailangan daw talagang mabasa si Saint John. Kapag nasa dagat na, talagang walang tigil sila ng kasasabi ng tubig hanggang sa nandito na sila sa highway, dito sa kalsada, dire-diretso pa rin ang pagsasaboy ng tubig sa kanya. Talagang binubuhusan siya. Dito nagsimula ang himala ng Pola. Sa bawat patak ng tubig, alam ng Pola, may patron silang hindi nang iiwan. Hindi natatapos sa lumang kwento ang himala ni San Juan. Hanggang ngayon, may patunay ang bayan. Recently, ang pagkadating ko dito bago mag-isang taon, may nagsimbang mag-asawa, may sakit ang bata. Pinagdasal kay St. John the Baptist, pinabasbasan sa akin. And then after, yung mga isang taon na, sinasabi nilang magaling na yung kanilang anak mula sa karamdaman. That is isang pagpapalaya. May nasunog doon na bahay na malapit sa likod lang ng simbahan. Ang ginawa lang nila, talaga nagkuhan sila, umulan. May story pa doon na may lasing. Tinumban niya yung image. Tinumban gano'n. Binagsak niya doon sa kwan. Pagbagsak doon sa sahig, yung sa may ilong, yun ang basag, pero hindi basag yung image.
Sabi 1994 na tsunami na tumasa Bako. Alam nyo ba, yun ay papola. Halos lahat ng taga-Pola doon umakyat na doon sa bundok, doon sa school. Kasi nakita nila doon dumadating na, kumbaga andito ka, kita mo dumadating na yung tsunami, ano. Tapos bigla siyang nawala. Halimbawa, sa pagdating ko dito, mga taong magte-take ng board exam, pupunta dito, magdadasal, tapos hingi ng prayer sa akin, babas-basan. And then bumabalik din sila pagkatapos at nagpapasalamat. Father, salamat, nakapasa kami sa board exam. So yung miracle ni Saint John, kasi yun yung pinaniniwalaan dito, kaya yun yung idinadayo ng iba dito na marami nagkukwento taga-ibang lugar sa amin dito na dito sila gumaling, yung mga sakit nila, dito sila nakakaranas nyo para magaan yung kanilang pakiramdam. Himala. Himalang nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. May mga gumaling, may mga nakapasa, at may mga bumalik sa simbahan. Dala ang kwento ng pag-asa. Para sa Pola, ang himala ay hindi kwento, kundi karanasan. Kung bakit matibay ang simbahan, hindi dahil sa bato o bakal, kundi dahil tahanan ito ng mga taong nagpapakatatag. Bilang isa sa 10 simbahang jubilehiyo sa Oriental Mindoro, ipinapaalala nito na ang pananampalataya ay hindi lamang alaala, kundi buhay na kasiyahan, pagdiriwang at biyaya. Ang jubileo ang nagpapatibay sa ugnayan ng simbahan at sambayanan. Isang paalala na sabay-sabay tayong lumalago sa pananampalataya. Ang arkitektura ng simbahan ay parang bisig ni San Juan, nakabukas, nag-aanyaya, yumayakap. Ito ang gumuhit ng kultura ng Pola, isang kulturang ang sentro ay pananampalataya. Dito hinuhubog ang puso ng bawat Polenya. Dito tumutibay ang loob. Dito nagkakaroon ng isa. Sa dulo ng bawat kwento, may tinig na nananatili. Hindi lamang mula sa simbahan, kundi mula sa puso ng sambayanan. Ito ang mensahe ng simbahan para sa bayan, para sa susunod na henerasyon, para sa iyo. Ako, pangarap ko sa simbahan, dumami pa rin talaga ang involved sa simbahan. Alam na may simbahan na kailangan puntahan, pagdasalat. Alam na may pari na naglilingkod, may mga kapister na naglilingkod. Habang lumalaki sila, alam nila na bahagi ng buhay talaga yung pananampalataya. Pero yung pangarap ko, edi mas lalo pang mapatibay ang pananampalataya ng mga tao, dumami ang ating mga maninimba. Naniniwala kasi ako na walang lingkod niya ang kanyang kababayaan, na ilapit ang mga kabataan sa simbahan at gawin itong pangalawang tahanan talaga kung saan ay nauhubog yung kanilang pananampalataya. Pagiging isa, iba't iba man kami ng edad, iba't iba man kami ng pinanggalingan, pero iisa yung aming pangarap na maglingkod ng nasa puso. Marami ng unos ang dumaan. Marami ng panahon ang lumipas. Marami ng henerasyon ang nag-iba. Ngunit sa Pola, may nananatiling hindi nagbabago, ang lilim ni San Juan. Ito ang buhay. Ito ang bayan. Sa lilim ni San Juan.